Last time na pag-aralan po natin na ang mga believers ay waiting or looking for the coming of Jesus. Sa 2 Peter 3 verse 12. Waiting for His coming ay isang paulit-ulit na emphasis sa pareho pong Old at New Testaments. This shows na napaghalaga po ng gawaing ito. Gaano kahalaga? Yan po ang pag-aaralan natin. Pakinggan po natin ang sinabi mismo ng ating Panginoon. Be like people who are waiting for their master to return. Sabi niya sa Luke 12 verse 36. Yung pagbabalik po niya, ang context nito as clearly shown sa verse 40. Binigay po niya agad ang reasons kung bakit. Una, upang kung siya'y dumating at tumuktok, pagdakay mabuksan nila siya. Simply para ready po tayo sa pagbabalik niya. Ang tao pong may inaantay ay naghahanda. Tama? Lalo na kung napaghalaga ng event na yon. Kung gaano kahalaga yung event, ganun din katindi ang paghahanda. Marami sa atin, we spend 100,000 sleepless nights at full effort para pagdating po ng event or ng bisita ay sure tayo na maganda at masaya. Same thing sa pagbabalik po ni Jesus. If napakahalaga ng pagbabalik niya sa iyo, then paghahandaan mo ito ng gusto. And look, kung handa tayo sa pagbabalik niya, hindi po tayo ang magsaserve sa kanya. Bagkus, siya ang maglilingkod sa atin. Malino po yan sa verse 37. Kasi dadalhin niya po tayo sa tahanang inihanda niya para sa atin and then papalitan ng katawang namamatay sa hindi na namamatay. Kaya mapalad daw ang taong nag-aantay sa kanya. Pangalawa, para hindi po tayo masurpresa. Hindi po sinabi ni Jesus ang eksaktong araw ng pagbabalik niya. Darating daw siya any time of the day. In fact, sa oras na hindi natin iniisip, sorpresahin niya tayo. Pero kung tayo naman ay naghahanda, may sorpresa pa ba? Of course, wala na. Sorpresa lang ito sa mga hindi handa. Kaya gusto niya lagi tayong naghahanda. Ngayon, for sure alam niyo po yung feeling ng biglang dinatnan ng mahalagang bisita. Anong feeling po ninyo? Masaya po ba? Hindi ba't nahihiya tayo kasi wala tayong naihanda? Well, ganyan din po ang mangyayari sa pagbabalik niya. Lahat ng hindi naghanda ay mapapahiya. Sa verses 45 to 46 ay sabi niya, kung ang servant ay iisiping delay ang pagbabalik ng kanyang master at magumpisang saktan ng kapwa alipin, kumain, uminom at magpakalasing, then darating daw po ang master sa oras na hindi niya inaasahan at siya ay parurusahan. Kaya mga kapatid, huwag nating baliwalain ang paghahanda. Kailangang araw-arawin natin ito. Yun yung pinaka-importanting event na dapat nating paghandaan. At